Phase 4. Phase 4. So, the ongoing ministry of the Great High Priest. Okay, bago tayo mag-start, let us pray. Lord, maraming salamat sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa patuloy, Lord, na paggabay mo sa amin sa aming buhay. Maraming salamat, Lord, and sa gabing ito, pag-aaralan namin ang ongoing ministry mo. Ang ginagawa mo sa ngayon, Lord, maraming salamat, Lord, sa iyong mga salita na mag-expound sa mga bagay na ito, Lord. Nang mas makilala namin, mas malaman namin ang ma-appreciate namin, Lord, ang ginagawa mo sa mga panahong ito. Bless mong bawat isa, kahit yung mga wala pa, Lord, ikaw ang bless sa kanila and kahit sa mga manonood sa YouTube. Maraming salamat. We ask the Holy Spirit to guide us into all truth. We ask in Jesus' name we pray. Amen. Okay, session 7. Phase 4 na. So, iba't ibang phases yung pinag-aralan natin noon. Ang phase 1, pinag-aralan natin yung foundation, yung eternal purpose. Bakit ginagawa ng Panginoon? Napag-aralan natin na from the very foundation of the world, bago pa lang nagkasala ang tao, talagang dinicide na ng Panginoon na gawin ito. So, ang Diyos kasi omniscient. He knows everything. So, bago sila maglikha, kita na nila yan na magkakaroon ng napakaraming bulilyaso on the way para matupad ang will nila, ang will ng ating Panginoon. Ngunit talagang they have made their mind na let's do this. So, ayan. So, napag-aralan natin na talagang bago bigkasin ng Panginoon yung let there be light, nakahanda na siya sa pinaghandaan na niya yung part na may this cup pass over. So, ayan. Talagang naghanda ang Ama, naghanda ang Panginoong Hesus at even the Holy Spirit. Pinag-aralan natin sa phase 2 kung paano niya ini-reveal, paano niya unti-unting i-communicate itong plano niya sa atin, the fulfillment of the promise, the what. So, pag-aralan natin yung tabernacle, the temple, the Torah, na yun yung way ng Panginoon na kino-communicate yung mga gagawin niya kalaunan. So, gusto niya na tayo, though malayo tayo, nasa labas tayo ng tabernacle, bakod ng Diyos. He wants that we go, papasok tayo towards doon, papunta sa Holy of the Holiest or the very presence of God. He wants to be with us. And then sa phase 3, napag-aralan natin yung pinaka-climax ng history of mankind. Ito yung pinaka-dramatic, yung the cross and the empty tomb. Dito lahat magaganap yung pinag-isipan ng Godhead doon sa very foundation of the world. This is it, sabi nila. So ito yung reversal. Ito yung dito magsisimulang mangyari yung will nila. Dito magsisimulang reversal of everything. So napag-aralan natin yan, yung the firstborn from the dead, yung dalawa. Yung session 5, yung Lamb of God, yung pagkamatay niya sa cross, and then yung resurrection niya, yun yung last. Ngayon, nandito tayo sa ongoing ministry. Anong ginagawa ng Panginoon? Anong ginagawa ng Panginoon sa panahon ngayon? So, kung minsan, masyado tayong nakatuon sa kwan. Masyado tayong nakatuon sa dramatic part ng history ng ating Panginoon, yung birth niya, yung ministry niya, yung 3 years ministry, yung death niya on the cross, and kahit yung resurrection. Halos doon tayo nakatuon na hindi natin iniisip na kwan, hindi natin tinatanong, ano kayang ginagawa ng Panginoon ngayon? Nakaupo lang? Parang yun yung kwan. And maraming Christian ang namumuhay na hindi man sinasabi pero may silent and belief na ang Panginoon nasa malayo. So may mga ganun sa atin na kinakantahan ng Panginoon ng from a distance. So itong Panginoon natin nasa distant, absent, or simply naghihintay lang ng go signal na bumalik siya. Parang ganun na nakaupo na lang doon. So yun yung parang itong pag ganun kasi ang pananaw natin,
nakaka-create ng faith na parang tumitingin tayo on the cross, tumitingin tayo pabalik sa cross with gratitude, and tumitingin tayo sa hinaharap sa pagbabalik niya na with future hope. Pero, paano yung ngayon? So parang napakakunti ng power na parang as lang ay ikarkaradap mo lang yun. So, pero makikita natin dito, dito magsisimula ang phase 4. Sasagutin natin yung critical question na nasaan siya ngayon? At anong ginagawa niya? So, ayan. So, bubuklatin natin ang scripture and makikita natin dito na si Jesus Christ hindi siya passive. So, He is actively, dynamic, compassionately na engaged sa ating patuloy na pagsisilbi sa Kanya. Nandun siya lagi sa ating pang-araw-araw na buhay. So, ayan, mula doon sa earthly altar, which is yung cross niya, he went from that, entered into the sanctuary, and then as a high priest, the great high priest, na pumasok siya doon and continuously interceding for us. So, ayan, itong phase na ito ng ating pag-aaral ngayong gabi, iuusad niya tayo mula sa historical foundation ng ating pananampalataya patungo sa ngayon, yung present, yung reality sa atin ngayon. So, ayan, kung mauunawaan natin kasi, kung magkakaroon tayo ng pagkaunawa sa kasalukuyang ministry ng ating Panginoon, matatransform nito yung pananampalataya natin. Matatransform niya yung faith natin na maging vibrant, maging confident, and magkaroon ng isang matatag na relasyon sa Kanya. So, ayan, I believe na pag maunawaan, magkaroon tayo ng malalim na pagkaunawa dito, ito yung truth na magsusustain sa atin para humawak pa yung now and not yet. Yung assurance, mas tatatag yung assurance na yung Savior natin, nandyan lagi para sa atin. So, active siya na kasama natin at nandun siyang kumikilos para sa atin. Okay, so sige. Ito yung yan yung title natin, Ministering in the Heavenly Tabernacle. Kailangan natin maunawaan yan. Yung ongoing ministry of Christ, our great high priest. Okay, so magpatuloy tayo. Now, sa ibinabahagi nating gospel, may nawawalang bahagi minsan. May nawawalang bahagi. So, itong Book of Hebrews, nilagay kong background diyan kasi dito natin mauunawaan kasi sa Book of Hebrews talagang in-expound. So, kung sa Book of Romans, in-expound yung the things of the preparation hanggang sa cross. And dito sa Book of Hebrews naman in-expound kung ano yung kasalukuyan na ginagawa ng pan. Ito sinulat sa mga mananampalataya, mga Kristiyano noon na natitempt na silang bumalik sa dating tradisyon nila. Yung Old Testament, dun sa temple, babalik na sila, tatalikuran na nila ang Panginoon. So, nandun sila sa brink of apostasy. So, dito, nag-a-argue yung author na si Jesus napaka-superior niya. Nangingibabaw siya lahat kumpara sa Old Testament. So bakit pa kayo babalik? So parang yun yung argument niya. So pag-aaralan natin ito, and ang question natin dito, bakit nga kaya sa tingin natin maraming Christian ang na overlook yung present ministry ng Panginoon? So, of course, sabi natin, ngayon the dispensation of the Holy Spirit dito sa mundo natin, siya yung nangingibabaw ang ministry dito. Pero si Jesus Christ, hindi lang siya nakaupo, may ministry rin siya. So, ayan, pag-aaralan natin, tingnan natin ang Book of Hebrews, and I encourage you to read the Book of Hebrews. Ang pag-aaralan natin ngayon particularly chapter 4, chapter 7, 8, 9, and 10. So, ayan.
kung itatanong natin, ano kayang ginagawa ng Panginoon sa ngayon? Marahil may mga sasagot na sagot nila nasa langit. Or naghahanda siya ng lugar para sa atin. Nagpapatayo siya ng mga palasyo para sa atin. Yun yung karaniwan na may mga verses naman na ganon. So, yamang totoo naman yung mga yon. Pero ang mga sagot na ito hindi natutumbok yung active and yung comforting effect ng ginagawa niya, yung present work niya ngayon. Okay, so ito, the book of Hebrews, balak kasi nilang bumalik sa Judaism. Parang nakilala na nila ang Panginoon, nakita na nila ng harap-harapan, parang babalik na naman sila sa anino. Alam mo na nga yung pinaka-object, ba't ka pa babalik sa anino? So parang ganun yung kwan dito eh. So yung argument dito mas advanced siya. So kikilalanin natin dito kasi ito hindi siya minor doctrine. Yung trabaho ng Panginoon ngayon, hindi yan minor doctrine. Yan ay very source ng ating confidence and endurance. Yan yung magbibigay sa atin ng kumpiyansa na to move on and magbibigay sa atin ng endurance na kahit anong pagsubok na dumarating, pag naunawaan natin ang ginagawa ng Panginoon, talagang magbibigay ng lakas natin kung ever ready sana may lakas sa loob na tumatagal. Okay? So, now, una, tingnan natin yung setting. Nasaan ang Panginoon ngayon? Nasaan siya? So, ang sinasabi ng Book of Hebrews, nandun siya sa heavenly tabernacle. Nandun siya may tabernacle daw sa kalangitan. May katapat yung tabernacle na itinayo ni Moses. So, ayan, yung heavenly tabernacle, sa Old Testament kasi, meron sila itong tabernacle and then temple. Naging permanent na yung temple nung nakuha na nila yung promised land. Ngunit hindi inilaan itong tabernacle at temple na ito yung parang pansamantala lang yung mga yon. Parang sabi ko nga nung nakaraan, it's an illustration para maunawaan natin ang hinaharap. This is a way to communicate to us kung ano yung gagawin ng Panginoon later sa hinaharap. So kung anong ginagawa nilang noon, pahiwatig yun ng ginagawa niya ngayon. So they are copies and shadows, yun yung sasabi natin. Sa Hebrews 8 verse 5. So tingnan natin yung Hebrews 8 and 5. Buklatin ko nga sa Tagalog. Tingnan natin, babasahin natin. Hebreo chapter 8 verse 5. Dito sa verse 5 sabi, sila'y naglilingkod sa larawan at anino ng toldang sambahan na nasa langit. So itong sambahan na sinasambahan nila Moses, larawan, sabi, anino or larawan siya. A copy of what was in heaven. So naalala ko noong nag-aaral ako nung college, of course may subject tayong Psychology 101. May napag-aralan kami na the theory is that galing raw tayo sa isang ibang mundo. And then ipinadala raw tayo sa mundong ito. Yan yung theory ng isang psychologist. Nakalimutan ko na yung pangalan ng psychologist na yun. At for example, nagawa mo itong tasa. So, ang sinasabi ng psychologist na yun, doon sa mundo natin, meron itong tasang ito, may ganitong tasa doon. At ikaw na nakagawa dito sa mundo, ikaw ang unang nakaalala kung anong meron doon. Yun yung sabi niya. Of course, that is a theory. Pero ito naman, parang ipinapahiwatig ng Panginoon kasi hindi naman tayo nanggaling doon. We were created. Hindi tayo existent doon sa kabila. We were created and dito tayo create. So, ito lang, nire-reveal or kino-communicate ng Panginoon kung anong naghihintay or anong meron doon. So, ayan, sabi dito, the Levitical priest serve a copy
and a shadow of the heavenly things. For Moses was about to erect a tent, he was instructed by God, saying, see that you make everything according to the pattern that was shown to you in the mountain. So, bakit sasabihin ng Panginoon na kailangang sundin mo ang disenyong ipinakita ko sa iyo sa bundok? Kasi, yun yung hindi gusto ng Panginoon na i-communicate sa atin yung mga detalye ng naroon. So, yun yung ginagawa niya. Kung mali yung paggawa ni Moses, mali yung pagkaunawa natin. So, parang ganun yung nangyayari dito. So, and sa Hebrews 9:24, kung uusad tayo sa susunod na chapter, dito na yung sa Hebrews 9 verse 24, usad tayo sa 9 verse 24, sinabi rin ng nagsulat ng Hebreo na, sabi dito, sapagkat hindi pumasok si Kristo sa isang banal na lugar na gawa ng tao at larawan lang ng mga bagay na nasa langit, kundi sa langit mismo. Siya ngayon ay namamagitan para sa atin sa harap ng Diyos. So, there's a tabernacle there. Meron yung pinagawa ng Panginoon kay Moses. May yung totoong yun nandun sa langit at pumasok si Jesus para gawin niya yung role ng high priest. So yung mga ginagawa pala nila noon, yung high priest, yung tabernacle, lahat ng ritual na ginagawa nila, that is to communicate, to reveal to us kung anong gagawin later ng Panginoon. So titingnan natin yung mga symbolism dito at mga fulfillment. So tingnan natin yung earthly tabernacle. Nung ito yung binasa ko kanina, itong gawang tao, hindi perfect ito. Temporary model. Temporary model, gawang yung tolda nila noon, gawa sa leather. Siyempre pag umaaraw, nasisira and they need to repair. So maganon, hindi siya perfect. So parang yung sabi, yung term na ginagamit kasi ng Bible, shadow or pahiwatig lang or parang picture. Sa amin sa engineering, bukod sa blueprint, kasi idodrawing ng architect yung kwan or engineer yung plano ng bahay, may ginagawa pa kaming kwan model. Kaya kung pupunta kayo sa mall, meron kang makikitang kwan, may makikita kang mga picture ng mga buildings, ganun, parang model. So parang ganun yung ginagawa ng Panginoon sa Israel. Nagbibigay siya ng model para ma-visualize mo kung ano yung itatayo nilang building sa lugar na yun. For example, si Tita Kwan, umuwi noon kasi kumuha ng apartment niya dito sa Batangas. So, nung binibili niya siguro yon, model pa lang yung pinapakita para makuha mo ng kwan, mag-i-invest ka doon. So, para ganun, para ma-visualize mo at magkaroon ka ng picture ng binabayaran mo. Yung heavenly tabernacle, yun yung totoo. Yun yung hindi siya ginagawa ng Panginoon, existent na siya doon. So sabi nga yung plan of salvation niya from the very foundation of the earth. So nandun na yun, even very from the very foundation of the earth. Naghihintay yun para sa atin. So ito yung substance. So hindi siya pumasok doon sa Holy of Holies sa Jerusalem during nung kamatayan niya, kundi pumasok siya sa temple na, kasi yung temple sa Jerusalem about to be destroyed, namatay si Jesus Christ 35 AD. By 70 AD nasira yon, and he prophesied about that bago siya mamatay, di ba? So sinabi niya na walang matitira diyan na nakapatong na bato diyan, masisira lahat yan. He prophesied about that. So hindi yun yung temple. So, hindi yung tabernacle na paglilingkuran niya. There is something in heaven. So, yun yung makikita natin dito na yung earthly tabernacle, gawang tao, yung heavenly tabernacle, yun yung fulfillment ng pinapahiwatig ng kanyan. So, ayan, and dito, makikilala natin ang Panginoon bilang the divine forerunner. Kasi lahat tayo patungo dun. Kung maalala niya yung pinag-aralan natin nung nakaraan, the Lord wants to bring us to the Holy of Holies. So mula sa pintuan ng tabernacle, meron doon yung altar, and then nandun yung brazen, yung lalagyan ng tubig,
pasok mo sa room, nandun yung menorah, meron yung lalagyan ng tinapay, yung tinapay, meron sa harap yung incenser, and then yung kurtina. And the Lord wants to bring us through sa loob. So, makakarating tayo doon kung napanood niyo yung video na pinay ko noon. Actually, si John the Beloved, nakita niya yun Dinala ng Panginoon, itinuro niya doon. And in the future, makikita natin na nakikita ni John yung future doon Na daming tao doon, libo-libo from every tongue, every tribe, every people. God wants to bring us there. So, ayan. So, si Jesus Christ, the divine forerunner, siya yung nauna doon. At sumusunod tayo. Kung natatandaan ninyo yung pinag-aaralan rin natin na yung the first fruits, yung tinataas nilang the first fruits. Kasi yung quality ng ani na yun, yun rin yung lahat ng ani. So, kung saan siya dinala, doon rin tayo dadalhin. So, that would be an exciting part sa atin. So, siya yung nauna sa atin. At nandun siya mismo sa presence ng God sa ngayon as our representative. So, ayan. Kinakatawan niya tayo doon. So, binuksan niya yung daan and now, nandun siya sa true Holy of Holies na gumagarantiya ng darating tayo doon. So, ayan. Lahat tayo na who are in Him, we belong there also. Okay? So, yun yung, naglagay ako ng picture dito. Ito lang mga nakikita kong itong mga nakikita ko lang na picture online. Ito depiction ng nakita ni John in the book of Revelation. Ito naman yung picture ng So you need to be creative. So i-imagine nyo na lang. I think mahilig naman kayong makinig ng drama sa radyo noon. Magaling magpinta yung utak ninyo. Okay. Dito tayong mga leaders may mga matututunan tayo dito bilang mga leaders. So, ayan, application. So, kung si Jesus Christ, nauna siya doon, and actually, the Holy Spirit is guiding us towards Him, tayo, bilang believers, He is the high priest, sabi doon And sabi rin ni Peter that all of us are priests. For you are a royal priesthood. So yun yung sabi ni Peter sa atin. So bilang Kristiyano, hindi lang tayo Kristiyanong naghihintay ng pagpunta natin doon. Actually, we are priests. We point people towards heaven. Yung mga hindi pa Kristiyano, that is our pinaka-slogan sa Tribal Gospel Mission, putting Christ's last command first. We preach the gospel that they may become believers and that we make them disciples para maintindihan rin nila itong mga to and we guide them towards there. So, ayan. So, minsan, yung ministry natin, dito sa lupa, nakakalimutan natin minsan na we are towards that. Minsan na-focus tayo masyado sa mga churches na hawak natin. And actually, yung mga churches natin is a picture. It's a shadow. So pag nag-create tayo ng community na yung community we are learning how to love each other, how to forgive each other, how to care for each other. Yun yung community na pinipicture ng Panginoon doon And nagpa-practice tayo. And minsan we are so invested in here na nakakalimutan natin doon. So for example, dito sa MCWC, we are working to make the church better. Pinapaganda. Sorry, I'm communicating sa kanila na pag-aagandahin natin ang church not to attract people. So, marami kasing pinapaganda ang church to attract people. So, ang tinuturo ko sa church, pinapaganda natin yung church because bahay ng Panginoon ito and this is an act of worship. Kagaya si David na dinesire niya na bigyan ng Panginoon ng isang magandang tahanan na hindi tulda.
So yun yung kino-communicate ko. Pero wag nawa nating makalimutan na it's not about the buildings here. Kung may imagine natin yung magagandang buildings dito, mas comfortable or programs, kung magawa tayo ng mga maayos na programs, anino yung mga yun? We point people ahead. We point people ahead. Ang galing nga ng Panginoon na nag-paint ng picture sa isip natin. Gumagawa raw siya ng mga palasyo doon. In my father's houses are many mansion. And yun, ang galing ni Jesus Christ na he take our mind and then ilalagay niya doon na naiisip mo, maraming mansion doon. Si Jesus Christ nung nagpakain siya ng marami, maiisip mo na maraming pagkain doon, sagana doon. Ibinipaint ng Panginoon mga yun Pinapagaling niya yung may sakit. And mapipaint sa isip mo na doon wala nang mga sakit. Wala nang luha. Yung mga broken-hearted na people, like Mary Magdalene, who has a very bad past, and the Lord healed her. Pinapakita niya na wala nang mga luha doon. Ang galing ng Panginoon na lahat ng ginagawa niya is to point us towards the end. Kasi minsan natitingga tayo sa ngayon So nananatili tayo sa mga larawan, mga picture of those things. So bilang mga leaders, we point people towards heaven. We always remind them na, of course, now and not yet nga mararanasan natin ang mga magagandang bagay sa panahon natin ngayon. Pero wala yan sa kalingkingan sa mga bagay na doon. So we learn, parang pag-aralan natin kung paano natin na masabik sila na pumunta doon. Parang si Paul nga sabik na umupunta sa langit. Kung hindi lang para sa inyo, mas gugustuhin ko doon, sabi ni Paul So ayan, sa ating mga leaders, we point it to the future, pointing to where naghihintay ang Panginoon natin doon. So, ayan, we connect people through faith and worship to the sanctuary where Christ is. Yun yung one. So, sana maging mga guides tayo, maging mga GPS tayo, tourist guide. So, ayan, nung nasa Hong Kong ako, pinapasyala ako ni Pastora Joan, and then dinala niyo ako sa kwan, and syempre kabisado it's your second country. And ayan, parang ganun sana tayo na i-guide natin yung mga tao towards there. So minsan nakukote tayo sa mga bagay-bagay sa loob ng simbahan. Nag-aaway-away tayo sa mga maliliit na bagay, and nakakalimutan natin na hindi dito yung tuon natin, doon. So parang ganon. So parang ganon, as in the leadership application nito, si Jesus Christ is an example of yung taong naghihikaos nai-imagine niya yung saya doon sa hinaharap. So yun, tingnan pa natin yung parang introduction pa lang tayo So yun, better priest. Kanina, pinag-aralan natin, tiningnan natin yung the setting dun sa langit. So nandun si Jesus Christ, setting, yun yung to natin. Nandun siya, and may ginagawa siya doon. Okay? So yung tabernacle dito sa baba, hindi, mirror lang yun. Yung totoong tabernacle nandun, at nandun si Jesus Christ ngayon. So yung setting ang pinag-aralan natin, so nandun siya. Now, usad tayo. Pag-aralan natin yung anong ginagawa niya doon. Sino siya doon? So, dito, a priest, sabi dito, a better priesthood. So, ayan, tatanungin mo, how does knowing Christ never ceases to intercede affect your confidence in prayer? Ang trabaho kasi ng priest, mamagitan. In the Old Testament, pag may gustong iparating ang mga tao, pag may gustong iparating ang mga tao, yung pare ang yung pare ang magpaparating. So siya yung boses nila sa kalangitan. So, sige. Can you turn on the fan? Ayan. Pag mangungusap naman ang Panginoon sa mga tao,
lalapit naman ang Panginoon, gagamitin niya naman ang propeta. So yan yung pinagkaiba ng priest at saka prophet. Yung yan yung boses ng tao sa Panginoon. Yung prophet naman, siya yung boses ng Panginoon sa tao. At makikita mo na si Jesus both priest and a prophet. Pero ang kapansin-pansin, sa New Testament, kung pag-aaralan mo, mas diin yung pagiging priest ni Jesus Christ. Mas pinag-uusapan doon in the book of Hebrews. Mas pinag-uusapan kasi hindi naman masyadong in-expound yung mga rules na sa New Testament. Yung prophet nga hindi mo na mababanggit pagkatapos ni Jesus Christ. Pagkatapos ni Jesus Christ na bumalik sa langit. Kukunti na nga lang ang prophethood Pero tinutukoy ng mga apostle na we are priest. So, yan. Tingnan natin dito. According sa Hebrews, kinommunicate niya kasi, ipinakilala niya ang Panginoon compared sa Old Testament na malayong mas maganda ang priesthood niya kaysa sa mga pare sa Old Testament. Kasi natitempt nga yung mga sinusulatan niya na bumalik sa old system. So, maraming kasablayan dito sa old setup kasi yung mga priest dito makasalanan rin Makasalanan rin na bago nga sila mag-alay ng para sa mga ipapamagitan nila, kailangan muna nilang mag-alay para sa sarili nila. And bakit napakarami nila? Bakit napakarami ng priest? Ang isang rason doon, dahil namamatay sila Eventually, namamatay sila. So, kailangan yung succession. Pero si Jesus Christ, hindi namamatay yan Forever siya. So, sige, tingnan natin sa Hebrews 23 to 25. Babasahin natin yon. Ito yung basihan natin. Hebrews 7. Hebrews 7 hanggang 23 to 25. So, kung may mga Bible kayo sa phones ninyo, pwede kayong sumabay or kung may hawak kayong physical Bible dyan. So, verse 23, sabi dito, maraming pari noon, dahil kapag namatay ang isa, pinapalitan siya ng isa upang maipagpatuloy ang mga gawain nila bilang mga pari. So that is the weakness, that is a weakness of the old system. Namamatay sila So kailangan ng succession. So ayan, ngunit si Jesus, verse 24, ngunit si Jesus ay walang kamatayan. Kaya hindi na ililipat sa iba ang pagkapari niya. Okay? So hindi na ililipat sa iba yung pagkapari niya. Kaya maililigtas niya ng lubos ang sinumang lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya dahil nabubuhay siya magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. So, imagine kung may abogado ka and then may kaso ka na inaasikaso. Kasi si Jesus Christ, itong role niya ngayon bilang tagapamagitan, parang parang abogado. Siya yung nagsasalita para sa iyo, para sa kaso mo. Dami nating kaso makasalanan tayo. So parang ganun. So imagine yung abogado mo habang ongoing yung kaso, tapos biglang namatay. Paano yung kaso mo? So kailangan ng panibagong abogado, pag-aaralan niya ulit yon. But the case of each and everyone sa atin, tuloy-tuloy yan na inaasikaso ng Panginoon. Kaya nga, sure hits yung panalo natin. Sure hits yung panalo natin. Kasi we have this high priest na who never dies. Kaya ayan. Kaya pag nakay Kristo ka, there is eternal security. Kaya sinasabi nga namin huwag kang pumalas kay Kristo. Huwag kang pumalas kay Kristo. Kasi siya yung nasa kanya yung salvation natin. Na nasa kanya. So, yun yung hindi ka bibitawan ng Diyos pag hindi ka bumibitaw kay Kristo. So, parang ganun yung dito. Okay? Ayan, he is able to tuloy-tuloy yung pag-asikaso niya sa kaso natin. So, parang pinapamagitan ka nga niya doon sa harapan ng Diyos. So, pinufulfill ni Jesus yung priesthood in a superior way kaysa sa dating sistema. So, imagine kung namatay si Father Eli, ang successor niya, yung mga anak niya, ay patay ka dyan. Sila nga, sablay, di ba?
So baka mas matuwid ka pa kaysa yung mga anak ni Father Eli. So parang gano'n. But itong priest natin ngayon, he never dies as pointed out by verse 24 of chapter 7. So ayan, symbolism. Tingnan natin yung mga symbolism na makikita natin kasi yung mga symbols in the Old Testament, ipapakilala niya sa atin kung sino si Jesus Christ. Kaya nga, kailangan investigador tayo dito sa kailangan magsaliksik tayo para mas maunawaan natin ang Panginoon. So, yun. Now, in the Old Testament, there is meron yung symbolism ni Melchizedek. Makikita natin yan sa Genesis 14 and then finalo up ng salmista sa Psalms 110. Now, itong si Melchizedek, nabanggit rin kasi sa Hebrews ito. Binabanggit na si Melchizedek, hari siya ng Salem. Sounds like Jerusalem. Diba? That's the ancient Jerusalem. King of Peace. Salem, peace. Yun yung ibig sabihin nun. So, and ang sabi doon, sa description kay Melchizedek, he is King of Salem at at the same time, a priest of the Most High God. So, ang pagpapakilala sa kanya, wala siyang recorded genealogy. So, anong ibig sabihin nun? Parang wala siyang simula, wala siyang katapusan. Hindi rin nabanggit kung namatay ba siya. So, hindi natin alam kung ganun nga. But sa kwentong ipinoportray ng gumamit ng imagery na ito, yung mga prophets natin in the old, parang walang beginning and walang end si Melchizedek. And yun rin yung sinasabi ni Jesus Christ mismo in the book of Revelation na I am the Alpha and the Omega. So parang gano'n. Now, si Melchizedek is a symbol of eternity. Okay? Symbol of eternity. Na kung sino siya in the Old Testament, hinihiwating niya kung sino ang Panginoon. So ang Panginoon natin, hari rin, King of Kings and Lord of Lords. Tinatawag din natin the Prince of Peace. And then, bukod sa pagiging pari, hari rin siya. Hari rin siya. And wala siyang simula, wala siyang katapusan. So, eternal rin yung pagkatao niya. Makikita natin dito na si Abraham, yung father of the Jewish nation, na nakakaangat yung banggit kasi ng Hebrews ay nakakaangat si Abraham kasi si Abraham nag-tithe siya kay Melchizedek. And pagpapakita kasi ng superiority. Yung concept kasi ng tithing, ito, maraming away ang church sa tithing. Ang concept kasi ng tithing, paangat yan. So, paangat. So, so for example, the members will submit their tithes to the church. And the pastor will receive it on behalf of God. Okay? So, tatanggapin niya yan. Now, kaya yung sinusundan natin sa Tribal Gospel Mission. Yung mga pastors naman, dahil paangat yan paangat yung kasi superiority ang tinutukoy niyan. Yung mga pastors naman, magta-tithe sila sa higher group doon sa Tribal Gospel Mission. So, and on behalf of God, tatanggapin rin ng pari natin dito, si Pastor Benny. So, yan, and gagamitin sa House of God dito. So, parang ganon. And sina Pastor Benny, dahil walang higher ups natin, ginagamit nila yung natatanggap na tithes na so there may be food in the house of the Lord. So, ginagamit natin yan sa mga ministries ng Tribal Gospel Mission, binabato natin sa Mindanao, dito sa mga developments natin, maintenance dito, and kung may nangangailangan. So ayun. Ganon, yung pag-angat. Succession. So parang ganon. Si Abraham, nag-tithe siya kay Melchizedek. So showing yung superiority niya. And ang argument kasi ng nagsulat ng Hebrew, mas angat. Kasi si Levi, nandun pa lang siya sa katawan ni Abraham. Hindi pa siya lumalabas na tao. So sa pamamagitan ni Abraham, according sa sulat ng Hebrew, somehow si Levi nag-tithes kay Melchizedek. So that's the superiority. Now, we go to magpatalastas tayo sa tithing. May arguments sa tithing na
Wala raw tinuro sa New Testament na tithing. Walang tinuro ang Panginoon. So, controversial yan sa church. And iniisip ko rin ito. May tinuro bang tithes si Jesus Christ? May tinuro bang mga apostles na tithing? So, kung didiretsahin mo, wala. Pero in the book of Hebrews, tinutukoy niya na ang priesthood ni Jesus Christ after the order of Melchizedek. So, yung system ng pagiging pari ni Jesus Christ ayon sa system ng pagiging pari ni Melchizedek. So, even si Jesus Christ magsasubmit siya sa system ng pagkapari ni Melchizedek. So, yun yung system na gagamitin ni Jesus. And in the priesthood of Melchizedek, may tithing. So, yun yung ginagamit kong argument na in the priesthood of Jesus Christ, there is tithing because the order of Melchizedek, there is tithing. So, yun yung ginagamit ko. Kasi, pag gagamitin mo kasi yung mga teaching ng tithing doon sa Pentateuch, yung teaching ng tithing doon sa Malakay, hindi, yun yung system nila Moses yun eh. Yung system ng covenant ng Panginoon kay Moses. So hindi tayo masasaklawan noon eh. So nasa ceremonial laws nila kay Moses 'yon. Hindi transferred ang ceremonial laws sa atin eh. So pero kung pag-aaralan mo ang system ng priesthood, order, ang tawag kasi ng Hebreo order, yung system ng priesthood ni Melchizedek, there is tithing. And yun yung ginagamit ni Jesus Christ na system ng priesthood niya ngayon. So that is my argument sa if there is tithes or not. So, ayan. And, bakit ba magta-tithes tayo? Balik ka lang sa akin. Deuteronomy. Tinuro sa Deuteronomy yan. The purpose of tithing is that you will learn how to put God first in your life. Okay? So that's not our topic. Pero nabanggit kasi dito yung pagta-tithing ni Abraham kay Melchizedek. So yun yung superiority. Now, in the life of Christ, anong fulfillment ang makikita natin dito? So, Hebrews 6:20. Tingnan natin yung Hebrews 6:20. Sa Hebrews 6:20, sabi dito, kung saan nauna nang pumasok si Jesus para sa atin, siya ang punong pari natin magpakailaman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. So, yun yung fulfillment, yung pahiwatig ni Melchizedek, yung buhay ni Melchizedek. Bakit sumulpot si Melchizedek sa kwento sa Old Testament? May purpose pala yun. Para ipahiwatig niya later yung gagawin ni Kristo and symbolism siya and ngayon si Jesus Christ yung fulfillment. So kay Jesus Christ, yung priesthood ni Jesus Christ, una, he is royal. Ang ibig sabihin ng royal, king siya. And both king and priest. Alam niyo ba sa Old Testament hindi pwedeng magkasabay yan? Ang mga hari lang yan mga yan. Ang mga pari lang yan mga yan. Ang mga propeta lang yung mga yan. So may divisions, itong mga offices in the Old Testament. Kaya nasira yung career ni King Saul dahil sa pagkagahaman niya. Hari siya and then he did the work of a priest. Nag-alay siya. And nagalit si Samuel doon because he crossed the boundary. Pero si Jesus Christ, ito palang tatlong offices doon sa Old Testament, yung office of a king, office of a priest, and office of the prophet, na kay Kristo lahat yan. Kaya walang magdodoble dyan, walang magpapatong dyan, kasi si Jesus lang ang fulfillment ng tatlong anointing na yon. Okay? So, ayan, he is both king and a priest. So, ayan, hindi kagaya sa Old Testament. Pangalawa, he is eternal. Melchizedek sounds like eternal, but ang kino-communicate pala nun sa he lives forevermore. The Lord lives forevermore. So yung priesthood niya permanent na. Hindi nagbabago yan. Hindi nagbabago. So royal, eternal, and then pangatlo, he is superior. He supersedes lahat ng mga systems nila sa Levitical system. Sa system ng pagkapari nila Aaron.
So, pinangibabawan niya lahat yun. Kaya nga sabi ko, yung ceremonial laws in the Old Testament, na-invalid yan because we have a new ceremonial laws dito kay Kristo. Okay? So, but still, the same concept. We pass on to the cross. We be washed with the water of the word. We be enlightened by the menorah, the light of God. We be fed with the spiritual food, the nourishment from the Lord. And then makikita rin natin doon sa pagpasok natin sa tabernacle, there is the incenser. We are being prayed by the Lord. And then napunit yung kurtina, and then yun. Pareho pa rin yung concept. Pareho pa rin yung concept. Yan lang, wala na tayong alay dahil si Kristo na yung alay. Yung salita niya ang humuhugas sa atin. Yung revelations niya, yung pagkasino niya, yung ilaw niya, siya yung lumidiwanag sa atin. And even him, siya yung nourishment natin. Nourishment natin. So, yun yung makikita natin dito. Now, tingnan natin yung character ni Christ na makikita natin dito. So, si Jesus Christ ay isang eternal and royal priest. So, nasa kanya lahat yung authority, may authority siya, and then the sympathy. Itong priest kasi natin, naiintindihan niyang maging tao. So, naiintindihan niya yung pinagdadaanan natin. So, yung work of mediation niya, tuloy-tuloy yung kaso natin. Inilalaban niya yung kaso natin before the Lord. And panalo yan dahil bayad na yan. Okay? Purihin ng Panginoon. Saan tayo? Now, ano ngayon yung effect nun sa pagiging pastors or leaders natin in the church? So, how can we help others believe that Jesus can save them to the uttermost? May mga tao na kwan. Meron nga yung pumunta kami sa, na-invite ako na mag-speak dito sa AIBC. And napasok kasi sila nung kwan, yung perspective, teaching na predestination. And sa teaching na yon, may mga may mga napili na raw, na maliligtas, at may mga napili na sa apoy. So yun. And may sabi ng isang pastor, may member raw siya na hindi na pumapasok sa simbahan kasi nagkasala raw siya, may nagawa siyang kasalanan, and then parang wala siyang lakas na loob na bumalik sa Panginoon. And pinupuntahan siya ng pastor. And then, ang sabi niya raw sa pastor, hayaan niyo na ako, pastor. Parang nahiya na akong bumalik. Siguro talagang I am destined, I am predestined na pumunta sa apoy. So, yung mga minsan, paano yun? So, ang hirap yung mga theology na yun eh. Napaniwala siya na hanggang dun na yung napili siguro talaga ako na papunta sa apoy. Hayaan niyo na ako, pastor. So, ang hirap na. So, but dito, knowing who the Lord Jesus Christ is, how can we help others believe that Jesus can save them to the others? So, mag-ingat tayo sa mga tinuturo natin kasi pinapakinggan ng tao yan. Minsan, ayun, parang yung kapatid na yon, tinanggap na niya na he is destined for hell. Paano yan? So, ayan. But tayo, we live with ultimate confidence in the ability to save. In his ability. He is a high priest sa ngayon. Yun yung role niya sa ngayon. And he is, inilalaban niya yung kasong on the ground of his sacrifice on the cross. So, sa harap ng Diyos Ama, guilty talaga tayo, makasalanan tayo, and the wages of sin is death. Pero sinasalo tayo ni Jesus Christ. But I died for Him. So, kaya na-declare tayo na justified. Why justified? As if no sin. Because, tetelestai, it is finished, it is paid. It is fully paid. So, hindi ka na ma-judge. Because yung judgment sa'yo,
paid na. So parang ganon. And coming from that doctrine, coming from that perspective na we have this strong high priest there na leading our case, fighting for us, standing for us. We can be confident in his ability to save. So yung assurance of salvation natin. So no sin or habit is too deep for his redemption. All you need to do is ask for his grace. All you need to do is confess your sins and he is faithful and just to forgive those. Yun yung ito yung hindi ito yung pare na pag lumalapit si kamanay then kuntaran na no, he is not like that. He is not like the Pharisees na pinapahira. So this is the high priest that we have. Kaya tayong mga priest we are so confident na to bring others toward him because ang mabubungad nila the throne of grace. Sabi nga sa let us be confident. Let us be confident to go to the throne of grace. Okay? So we lead with ultimate confidence in his ability to save. May mga tao talaga na pag nadapa sila and tutulungan nating umangat. Okay? So sa pamamagitan ng knowledge na itong priest natin is on our side. So, we can assure the most broken, yung nag-i-struggle, yung failing person, we can assure them na the person of Christ, itong high priest natin, he is able to save them. He is able to save them hanggang doon. So, all we need to do is accept his work. All we need to do is surrender everything to him and take the case on our side. So, yun. There is no sin too great. No habit too deep. Basta huwag ka lang bibitaw sa kanya. Ibang usapan kasi yung yung tinalikuran mo siya. Yung case ng Book of Hebrews na from itong sina Hymenius, itong mga kinakalaban ni Paul na they turn their backs to the Lord. Ano nga maliligtas niyan? Yung tagapagligtas kinalaban mo, tinalikuran mo. Siya nga yung salvation natin. So parang ganon. So just hold on to Christ and nothing assured yung salvation natin as long as we are in Christ. So ayan. So in our counseling and preaching, very confident tayo magtuturo niyan because this is who our Lord is. So pag nakikilala natin dito, yun yung yun yung kagandahan pag naunawaan natin what is a high priest. What is a high priest? So ayan, hindi na siya mag-aalay kasi ginawa na niya yung alay. So he is just applying the benefit of his offering. Yung sin offering na ginawa niya sa cross. Ini-apply, inilalapat na lang niya sa atin yung benefit nun. So yan. Mas maging confident tayo sa leadership natin with this. Okay? Praise God. Now, bukod doon, bukod sa better priesthood, so ayan, sa setting na sa langit, ang role niya is priesthood, a better one. Ang titingnan naman natin ay yung better ministry of intercession and mediation. Ano ba to? So, I preach once sa church dito na ang role ni Jesus Christ na banggit ko kanina, parang abogado. Parang abogado. The ministry of intercession. Kasi we have an experience dito na pumasok kami sa kaso na sinasabi lang namin yung truth. So yung attorney. Kumuha kami ng attorney and then we just simply say to him the truth and nothing but the truth. So kaya namamanata sila sa harapan ng kwan. So pag kukuha sila ng affidavit, sabihin mo yung totoo. Sabihin mo yung totoo. So sabi nga ng attorney, sabi, ang mali na impression nila sa amin, kami raw na mga attorney, sabi niya, yung baluktot, tinutuwid namin. Sabi niya, mali yun. Sabi ng attorney.
Pag guilty ka sa kasalanan, pag talagang nagawa mong kasalanan, be honest with me, sabi ng attorney. Sabihin mo yung mali mo sa akin. Kasi diyan kita matutulungan. Hindi natin babaluktutin yung batas. Pag guilty ka talaga, all I can do is how can we lessen the penalty? So imbis na makukulong ka sana ng 20 years, paano natin magagawa yan ng mas mababa, malayong mas mababa? Just be honest with me. Para magagawan ko, makikita ko kung paano ko ilaban yan. So ganun yung attorney. So sabi niya, grabe naman, wag niyo naman kaming tingnan na nagtutuwid ng baluktot, sabi ng attorney. Hindi. Just be honest. Kaya pala doon sa verse natin sa John, yung if we confess our sin, He's faithful and just to forgive us. So parang kaya kailangan mong maging honest sa Kanya. Kailangan mong maging honest. Kasi paano ko malalapatan yung kasalanan mo ng karampatang epekto nung alay ko doon? Kung hindi ka naging honest sa akin, hindi ko makukover yun. So, kaya napakahalaga yung pagiging bukal. Okay? So, ayan, the work, ito yung ginagawa ng Panginoon, the better ministry of intercession and mediation. So, tingnan natin dito. So, ano bang pinagkaiba nito? So, ayan. Ano bang ginagawa ng high priest? Abogado. Kasi yung nakita natin in the Old Testament, wala, nagkakatay lang, nananalangin. Alam niyo ba na ang word na prayer is a legal term? Sa atin kasi, alam natin pananalangin. But it is a legal term. Kaya humihingi ka ng pabor. Kaya mga attorney, so sabi ng attorney sa akin, we pray to the court. So, very prayerful ka pala, attorney. Sabi ko, tumawa siya Ay, talaga, very prayerful kami. So, kasi every favor na hinihingi mo, ang tawag nila doon, prayer. So, it's a legal term. Kaso sa atin, ginawa ring religious term. But pag umaharap ka sa Panginoon, tingnan mo si Jesus Christ as abogado because the Father is acting as a judge. Everything is about law. So, even now, lahat ng kumikilos, ang Diyos natin is a God of laws. So, ayan, even the law, there is a law of forgiveness. There is a law for judgment. Kaya nga itong mga ito, ginagawa ni Kristo, yan yung mga remedies of the law. So, ayan. So, we need to see this in the perspective of judiciary perspective. So, ayan. So, nagme-mediate siya. Sa kaso naman, wala ka namang ginagawa doon. Lalo pag naibigay mo na yung affidavit mo. Minsan nga, hindi ka na i-cross-examine sa harap Nakaupo ka lang doon. Everything na sumasabat doon yung attorney. Sa courtroom kasi ng Panginoon, napag-aralan natin doon sa Book of Job na may nagdidemanda sa atin. Ang pangalan niya is Satan, ang ibig sabihin kasi ng Satan, accuser. So may nag-a-accuse sa atin, and how would you defend yourself? Kailangan ng abogado. So, ayun. Sa court pala, hindi mo pwedeng i-defend yung sarili mo. Kailangan mga abogado ang nandun. So, dito sa Pilipinas, ang tanging may kaso na si Ferdinand Marcos, may kalaban sa politics kasi ang tatay niya, and then natalo ata yung tatay niya sa politics, and then several days or weeks went by, na-assassinate yung kalaban ng tatay niya sa politics. And all accusation goes to Ferdinand Marcos Jr. Bakit si Ferdinand Marcos Jr.? Kasi si Ferdinand Marcos Jr. is a marksman. In UP, siya isa siyang sharpshooter. Sundalo siya noong World War II, and at the same time, sharpshooter siya. Naglalaro siya ng shooting. So, he has the capability. So, yun. And on his case, siya yung naging abogado ng sarili niya.
Paano nangyari yun? Because he is a lawyer. He is a lawyer. Pero pag hindi ka pala lawyer, hindi. You need to hire someone. You need to hire someone. So sabi ko nga, we need to look at the Lord Jesus Christ in the perspective of the judiciary. Okay? So, ayan. Ang trabaho ng pare in the Old Testament, he mediates between holy God and sinful people. Nag-o-offer siya ng mga alay, mga handog, at pampalubog-lubog. Parang ganon. O yan. Yung final sacrifice, ini-a-apply niya yan. Ini-a-apply niya. So sa earthly priest kasi, papasok siya sa Holy of Holies once a year gamit ang dugo ng hayop. Pero sa heavenly priest, si Jesus Christ, pumasok siya doon sa Holy of Holies in the heavenly tabernacle and once and for all using his own blood. Dugo niya mismo. Hebrews 9:12. Basahin na rin. Hebrews 9:12. Hebrews 9:12. So dito. Minsan lang pumasok si Kristo sa pinakabanal na lugar at hindi dugo ng kambing o ng guya ang dala niya, kundi ang sarili niyang dugo. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, tinubos niya tayo sa mga kasalanan natin magpakailanman. So, wages of sin is death. Kailangan may mamatay. Okay? So, dati, sa Old Testament, may namamatay, kambing, tupa. Ngayon, may namatay ang Panginoong Yesus. So yun. He paid with his own blood. So, his presence, yung presence niya sa langit, walang hanggang yung effect ng pine-present niya Pine-present niya na yung dala-dala niyang dugo. Walang hanggang ang epekto niya once and for all, sabi sa English. So, he finished his sacrifice. Kaya yung part ng pag-aalay, yun yung part na it is finished. Ngayon, yung role niya ngayon, hindi na bilang alay, bilang high priest. Inilalapat na niya ang epekto, ang power ng alay na yon. Okay? So, nakatayo siya doon before the Father. And kapag dumating yung accuser, si Satan, yung Satan kasi, hindi pangalan yan. Description ng gawain niya. Satan means accuser. So, pag dumating yung accuser, may atraso to. So, ilaglag niya to sa amin. So, si Jesus Christ, pinapakita niya yung sugat ng kamay niya, mga wounds niya. This guy surrendered. He confessed. Inaamin niya naman. And he is asking my client ko to And nilalapat ko sa kanya yung effect ng aking sacrifice. So, ayan. Kaya, paano yan? Sabi ng Diyos Ama na the perfect judge. Bayad pala. Sinasalo nito. So, nung may accuse mo sa kanya. Kaya in the end, titimbangin natin. Dahil bayad yung kasalanan niya, guilty yan, pero kinuha ni Jesus Christ yung kasalanan niya and nilapat niya sa sacrifice na ginawa niya, wala na akong makitang makasalanan. Negated yan. Negated. So, yung negative 10 na kasalanan niya, pinunuan ni Jesus Christ ng dugo niya, positive 10, 0, negated yan. Justified. As if never, because it is paid. So, yan. Yun yung nangyayari doon sa kaso. So, may kwento rin. Kung nakwento ko rito. Si Pastor Rojas, pinsan nila Pastora Imelda, Pastor Rojas Pagadut. There was a time na may ine-exorcise sila dito sa Lawig na nire-rebuke niya yung demon na nag-possess sa isang bata, isang kabataan. Biglang yung demonyo, sabi ng demonyo, Pastor Rojas, kilala kita. Alam ko ang mga lahat ng lihim mo. Alam ko ang lahat ng kasalanan mo. Nakakawalan ng yun, nakakawalan ng confidence yun. Ibubuking ka ng kalaban. Parang nag-iisip si Pastor Rojas kung anong kanya kasi ilalaglag siya ng demonyo. Pero sabi ni parang nagkaroon ng revelation si Pastor Rojas na kanya yung the work of Christ. Sabi niya, alam ko yan.
Alam ko yung mga kasalanan kong yan. Alam kong nagawa ko yan. Hindi ko kinakaila yan. But those who are surrendered to the Lord, they are all forgiven. And I am justified. Sabi niya. So that is what the Lord did for me. So hindi ako ang pinag-uusapan dito, kundi kayo. Kasi kayo, you are not part of that offering and you do not have rights to reign. So hindi ako ang topic dito. Ikaw ang pinag-uusapan, bakit nandyan ka, umalis ka dyan. Umalis ka dyan. So parang ganun, nilapat nga yung the power. Kikilala mo yung power ng ginawa ng Panginoon. Kasi minsan, pag hindi mo alam yung ginawa ng Panginoon or effect ng ginawa ng Panginoon, ay pagtritripan na kang kanayon day pikabuso. And it weaken you in your confidence to serve the Lord. Kasi wala na, finish na. parang ganon, nagkasala ako eh. Parang ganon. Wala na yung confidence mo na. But this is the beauty of the gospel. The beauty of the gospel. This is what the Lord is doing. He paid that. So you just need to confess your sins. Magpatulong ka sa abogado natin. Sabihin mo yung pagkakamali mo. Nang mabayaran niya, nang makuha niya yung kwan sa pamamagitan ng... So yan, He is dito makikilala natin ng Panginoon, He is the perfect sacrifice. So He is both the offering and yung nag-o-offer sa ngayon dun. So siya yung offering 2,000 years ago. And then hanggang ngayon, very powerful yung offering niya. And ngayon, hanggang ngayon, He is there offering. So bawat nagagawa nating kasalanan, He is there. We are His clients. And yung work of atonement niya is complete. Eternally valid. Hold on lang sa Kanya. Hold on lang sa Kanya. Kung nagkakamali tayo on the way, huwag tayong bibitaw. Huwag tayong bibitaw sa Panginoon. Our case is always panalo sa Kanya. Okay? Sa leadership, anong application natin sa pagiging pastor dito? So we preach a finished word. We preach a finished word. So, hindi tayo magbibigay ng impression na yung cross kailangan gawin ulit. That kailangan nating dagdagan yung cross. Na kaya nga sinasabi nga, ang doctrine natin hindi faith plus work. It is faith that works. So, yun yung doctrine natin. It is finished. So, all you need to do is surrender everything to the Lord. Pag nagkakamali ka, sorry Lord, forgive me Lord. That is always valid hanggang sa pumunta ka sa Kanya or kukunin niya tayo. So, ayan. So, ayan, the sacrifice to repentance. Minsan, nakakalungkot, in the Catholic tradition, ginagawa nila Holy Week, tinutorture yung katawan nila sa sinakulo, nagpapapako sila sa cross. Parang sinasabi mo, it's not enough, Lord. Kailangan kong dagdagan. So, parang ganun eh. Yun yung ginagawa. Nakakalungkot. And we need to teach this. It is finished. Our ministry is to proclaim salvation that is complete. So, ayan. Pag naintindihan ng mga tao ito, magkakaroon sila ng kapahingahan sa buhay. So, magkakaroon sila ng kapahingahan sa buhay, knowing that they have an attorney up there pleading their case. So, yan. Praise God. Now, the constant intercession. Constant intercession. So yung tanong natin, how does knowing Jesus, yung pagkakilala mo, pagkaalam mo kay Jesus na nag-i-intercede sa iyo, nakaka-affect sa confidence mo sa pag-approach sa Diyos. So, may effect ba doon? So, nung naintindihan ko itong mga teaching na ito, wala kasi ang galing ni Satanas na ang galing ni Satanas na manira ng kumpiyansa. Lilinlangin ka and then somehow you fall. And then wala na yung confidence mo. So, nung hindi ko alam itong mga doctrines na ito, mga truth na ginawa ng Panginoon sa akin, it takes so long sa akin to recover. Parang nagigilty ka lagi. Pero nung nalaman ko na I have a high priest there pleading my case, na defending me,
uh, paying the sins that I committed. So, nakadagdag yun sa confidence sa akin na, oh, we can approach God with confidence. Yan. Yan, constant intercession. Hebrews 7:25. So, balik tayo sa 7. 7:25. So, sabi dito, kaya maililigtas niya ng lubos ang sino mang lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Take note, sa pamamagitan niya. So, no one comes to the Father except through me, sabi ng Panginoon. So, kaya maililigtas niya ng lubos ang sino mang lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya dahil nabubuhay siya magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Yun yung Hebrews 7:25. Now, punta naman tayo sa Romans. This is written by Paul also. Naniniwala ako na the book of Hebrews was written by Paul rin. So, Romans 8:34. Tingnan natin yung Romans 8:34. Ano, ini-expound ng apostle to the Gentile dito. Sabi dito, wala ring makakahatol sa atin ng kaparusahan dahil si Kristo Jesus na mismo ang hinatulang mamatay para sa atin. At hindi lang yan. Muli siyang binuhay at nasa kanang kamay na ngayon ng Diyos at namamagitan para sa atin. So nandun siya, pleading our case, namamagitan siya para sa atin. That's Hebrews 8:34. So ayan, ito, hindi ito desperate pleading ang pakpakaasi. Pakawanan mo na ama, kasyamon, kakaasi mo, kasla. Parang hindi siya nagmamakaawa. This is a sovereign advocacy. Binayaran ko yan. Paid yan. Sinuko niya ang buhay niya sa akin nagsusubscribe yan. So he is going there with authority. So sovereign advocacy yung ginagawa niya. So bilang high priest, he pray for us. So sabi ko nga, legal term. So we look prayer dito na legal term. He pray for us. So, pleading. So, kaya nagkakaroon tayo ng kapatawaran mula sa Diyos Ama. Because He prays for that. So, ayan. Nire-represent niya tayo sa harapan ng minamanis niya lahat ng mga hindi ka na nakadirekta sa Ama. So, sa pamamagitan niya na sustain tayo. He sustains us. Ayan. So, makikita natin. Ito, makikilala natin ang Panginoon dito na He is a very sympathetic advocate. Okay? So, balik tayo sa Hebrews. Sa Hebrews 4, Hebrews 4 verse 15 and 16. Tingnan natin dito. Verse 15. Nadarama rin ng ating punong pari, si Jesus Christ, ang lahat ng kahinaan natin. May kahinaan ba tayo? Meron ba yung time na ang ingot-ingot mo kasi? Bumili kami. May upuan kaming binili kanina na Uratex. Sulat sa sticker ng Uratex, bawal ang marupok. Ang rupok-rupok mo kasi. So, ayan. Nadarama rin ng ating punong pari ang lahat ng kahinaan natin. Dahil naranasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumarating sa atin. Pero ang pinagkaiba, hindi siya nagkasala. Verse 16. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng maawaing Diyos. Bakit daw? Upang matanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. So, huwag tayong mag-atubili dahil doon may kakampi tayo. May tagapagsalita tayo. Lalapit ka doon na nakayuko na gano'n. Tapos, wala kang may harap na mukha sa Diyos Ama. Pero we have this confident, sympathetic advocate na in the Psalms, di ba? He is the lifter of our head. Wait, huwag kang dyan, para kang talunan eh. So, lift up your head. So, He is the lifter of our head. Binibigyan niya tayo ng kumpiyansa. Not because of what of our own doing, but because of what He did. Okay? So, napakabuti ng panito. So, ayan. Yung sympathy niya hindi mere pity. Hindi siya awa. Nararamdaman niya yan. Nararamdaman niya. And nauunawaan niya dahil parang kung warrior sana, alam niya yung pakiramdam ng sugatan na warrior. Alam niya yung ramdam ng pagod na warrior.
Parang ganon. So, ayan, sa battle na pinagdadaanan natin, kaya handa siyang iabot ang reinforcement sa atin. So, yun. Purihin ng Panginoon. Napakabuti niya. Constant intercession to. Walang hinto. So, yun yung ginagawa niya lagi. Yan yung pinagkakaabalahan niya lagi. Every day, every moment, He is praying for us. Standing for us. Yan yung ministry ni Kristo ngayon. Hindi siya from a distant na nagkukuyakoy sa trono, naghihintay ng pagbabalik. Hindi. Nandun siya sa heavenly tabernacle pleading our case. So, purihin ng Panginoon. So, someone is standing for us. So, ayan, constant. Okay? So, sa ating leadership, ayun yung binasa natin. Huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng maawaing Diyos upang matanggap natin ang awa at biyaya. So, confident access. Confident access. So, ituro natin sa mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon na lumapit sila with confidence. With confidence. Lumapit sila sa Panginoon with confidence that God is so gracious. Hindi mababayaran ng pagpapakabait mo yan. Mababayaran yan ng sakripisyo niya sa cross. So, we can come boldly to find grace. So, ayan, humility, dependence, mark of a true leadership. Ayun, kailangan natin minsan rin, maging vulnerable rin tayo sa mga tinuturuan natin. We tell our stories. Ako, marami rin akong kahinaan sa buhay. So, parang ganon. So, and the Lord is very faithful to help me overcome these things. So, nababago tayo araw-araw. So, the Holy Spirit is with us, transforming us. And kita niyo yung itong Trinity. Yung Diyos Ama, He is declaring you justified because of what the Lord did on the cross. Itong Diyos Anak, He is pleading your case using the power of His sacrifice. Yung Holy Spirit He is empowering you to conquer. He is changing us from glory to glory after the image of Christ. Yan. So, ayan, we lead from a place of confident access and dependency. So, para sa ating mga nasasakupan, turuan natin na lumapit sila ng may kumpiyansa. So, ang panalangin, ang prayer, alam mo nung mga bata kami, ang daming ibon dito noon. Sa puno ng mangga, paghapon, pag dumapong mga ibon doon, marami kang naririnig na umuhon yung ibon pero wala kang nakikita pag takip silim. Ginagawa namin basta titirador lang kami doon na walang target. Ang prayer natin hindi ganon. Hindi ganon na kahit ang prayer natin pasaksak na sabi sa Ilocano. So, hindi, ang prayer natin may maaasahan. It is approaching to a throne of grace. Nandun yung priest natin. So, madadala natin ang mga kinakaunsilan natin, mga kaibigan natin, mga mini-ministry natin. We lead them to rely on the intercession of the Lord Jesus Christ. Sa atin naman, sa sarili natin, marami tayong mga leadership challenges. Marami tayo. Alam mo in your leadership, alam mo yung mga kahinaan mo. Alam mo yung mga failure mo. And yan, binabagabag tayo nung accuser. Wala kasi, tumigil ka na dyan. But there is someone there standing for you. So we have a priest who sympathizes. Naiintindihan niya. So, wag tayong mag-pretend na nasa atin lahat. Naayos natin lahat. Lumapit tayo na may kumpiyansa sa trono ng Panginoon. His grace is enough. Sabi niya kay Paul. In time of need, sa kahinaan natin, sabi ni Paul in my weakness. so yung sa weakness ni Paul, doon siya nagkakaroon ng kalakasan. So, So, sirain natin yung sa ating leadership, sirain natin yung idol of self-sufficiency. Hindi natin kaya. Kakayanin natin to, hindi dahil sa kakayahan natin, kundi sa kakayahan ng ating priest na namamagitan doon. So, maka-develop sana sa atin yung humility, yung dependent leadership sa ating Panginoon. Ayan. So, ayan. And then we conclude. We conclude dito. So, the anchor for our soul sa Hebrews 1. So,
We lead boldly because of his finished work. Confident because of his ongoing intercession, and compassionate rin yung compassionately because yung puso niya compassionate. So, ayan, I hope sa dami ng aspect na pinag-usapan natin, I don't know kung patingnan nyo na lang sa notes later, alin kaya doon ang nakapag-strengthen sa atin. Dito sa Hebrews 6 verse 19, may binanggit siya regarding anchor. So 6:19. So dito, sinabi ni Paul, naniniwala ako si Paul na nagsulat dito sa ang pag-asang ito ay siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Dinadala tayo nito sa pinakabanal na lugar na nasa likod ng tabing. So, ayan. So, anong yung anchor of our soul? Anchor of our soul. So, ang gamit ng anchor sa mga barko, nilalaglag nila yan. For example, pag may mga bagyo, mga ganun, steady sila. Para hindi madala ng kung ano-anong alon yung barko. Nahuhook yan. Now, if Jesus Christ, parang siya yung angkla natin na nakaangkla, yung angkla kasi hindi hinulog sa dagat. Yung angkla natin, lumipad, pumuntang langit. Pumunta doon sa pinaka-throne of God. So yun, nakatali tayo doon. Pag meron si Kristo na anchor of your soul, kahit anong alon ng bagay sa buhay, hindi ka matatangay niyan kasi nakahook ka doon. So yun yung pinapakita noong angkla. Yun kaya napakahalaga sa barko niyan. Para pag malalaki ang alon at hindi sila uusad, mag-aangkor sila para kasi pag magpagip na sila, may malalaki ang alon, baka matumba yung barko. Kukuha nila yan para hindi sila malalayo. Masasabit yan sa mga bato doon. Ito nakasabit doon sa trono ng Panginoon. So, yun yung picture na pinapakita nito. Of course, Paul is very knowledgeable dito kasi biyahero si Paul. They always use the mga barko noon. So, alam niya tong mga to. Very familiar si Paul dito. So, sa langit, we have a forerunner. Merong nauna na sa atin doon na nagbukas ng pintuhan. Hinihintay niya tayo doon. Meron tayong magpakailang mang pare na who completely save us. So, he pleads our case. Meron tayong sympathetic advocate, nakakaunawa sa atin. Itong attorney natin, nauunawaan niya tayo. Kaya he intercedes from that perspective na he relates with us. So, ayan. So, bilang mga leaders sa church, ito sanang truth na ito ang ating lakas. Humawak tayo dito. So, yung angkla nakahook doon. Huwag mong putulin yung tali. Kahit may angkla doon kung putol yung tali. Kailangan ko nito. Kung gagamitin sana dito, I am the vine, you are the branches. So parang dito sana ako ang angkla. Kayo yung tali, kumapit lang kayo. Kahit wag kayong bibitaw. So yun yung perspective sana dito. So pag yung mga pinapastoran natin or nililid natin ng mga tao ay nag-struggle, wag lang nating bigyan ng mga principles of the Word of God. Bigyan ng mga verses. Hindi, i-point natin sila sa person. Ilapit nila, ipakilala natin ng malaliman itong Panginoon natin. Hindi lang sana nabasa kung sino ang Panginoon. Sana sa atin na mga leader, kilala natin and experiensyado tayo sa Kanya. So, ilapit natin sila hindi sa doktrina, sa verses, ilapit natin siya sa persona, sa Panginoon mismo. So, ayan, isang high priest na buhay, aktibo, maawain. Ayan, hindi tayo nag-iisa sa trabaho natin sa ministry. Kasama natin itong haring pari na aktibong nangangasiwa sa sansinukob, sa buong nilikha. At ayan, control niya ang lahat. Control niya lahat yung mula doon sa heavenly tabernacle. So, ayan, let us therefore lead with boldness,
na nag-uugat doon sa finished work ni Kristo. Let us be confident dahil He intercedes for us. Alam mo, pag nasa ministry, nagdadala ako lagi ng kasama ko eh. For example, guest speaker dyan sa napupunta ko sa iba't ibang church. Lagi akong nagdadala ng kasama eh. Kasi pag may kasama ka, nakakadagdag ng lakas ng loob yun. Pag may kasama ka, alam mong may nananalangin sa'yo. So, ayan, nakakadagdag ng lakas ng loob. And this knowledge that we are not alone, we have a high priest doon na constantly praying for us. Bibigay sana ng kumpiyansa sa atin. You are not alone. In your ministry, kayang-kaya yan. Bakit? Hindi tayo nag-iisa. Hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Panginoon na ito. So, He is compassionate and He has a sympathetic heart. So, purihin ang Panginoon. That is our lesson for today. Sino ang Panginoon ngayon? Ngayong panahon na ito? Ano yung ginagawa niya? Hindi lang siya nagtatambay doon na nag-iimbay. Itong role niyang bilang high priest and advocate, yan yung ginagawa niya. May we appreciate who He is, what he did and what He is doing, not just what He will do. So may ginagawa siya. He is active in ministry now. So purihin ang Panginoon. This is our lesson for ngayong araw. And sa Sunday, pag-aaralan naman natin yung throne. Dalawa yan. Ngayon, doon sa tabernacle, ngayon sa trono naman, yung pagkahari niya. So yung pagka-high priest niya ngayon, sa Sunday yung pagkahari niya. So, ayun. Praise God, may reflection, question, clarification? Okay, wala? Okay, chat nyo na lang kung kwan. Sige, it's already 11:38. Let us pray. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Maraming salamat sa natutunan namin ngayon. Ang dami nyo palang ginagawa. And sometimes we are not aware, O Lord. Sometimes, ang isip namin, nag-iisa lang kami. Sometimes, parang we even complain. But Lord, we thank you for what we learn from your word. Hindi pala totoo yun na nag-iisa kami. You are there standing for us. You are there interceding for us. You are there praying for us. Maraming salamat, Lord, sa ginagawa mo sa amin. And forgive us, Lord, if sometimes we are not aware of that. But Lord, we thank you for your words na nagbibigay sa amin ng truth na ito. Lord, tulungan mo kami sa pang-araw-araw, Lord, mula ngayon sa aming pamumuno bilang mga pari ng bagong kaparian na pinamumunuan mo. Maraming salamat that we can live more confidently. We ask the Holy Spirit to always remind us with this truth. And we thank you, O Lord, na lagi mo kaming iniisip. Bless mo ang bawat isa sa amin, Lord. Ang bawat isang pastor dito, nandito man sa live or manunood sa YouTube, at lahat ng mga lingkod mo, Lord, whether pastor sila or leader sila sa church, may hawak ng ministry, or kahit regular member lang, Lord. We pray that this truth, Lord, maging rema sa bawat isa sa amin. Bless mo kami, Lord, and we thank you for everything that you do for us. Bless mo ang pagmamahinga namin ngayong gabi. Balik mo ang aming kalakasan at para bukas, Lord, makaliwanag na naman kami sa aming mga gawain, sa kung ano mga tungkulin namin, Lord. Maraming salamat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Itong aming tanging dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Good night, everyone. Amen. Good night po. Night. Very nice. Good night po. Good night. Good night. God bless. Good night. Pastor. Ha? Ang dala.